Ayan. So, it's February 12 and we just wrap up our 1 week Chi Alpha training dito sa Pagadian, and kasama namin ngayon is Pastor Rick Ibanez. Siya yung District Youth Director dito sa Southwestern Mindanao District Council. So, hi ka naman, Pastor Rick. Hi. Yun. Sa kasama rin natin si Pastor Clayford Asugas. Siya ay Assistant District Youth Director sa SWMDC. And siya yung naging host namin for this Pagadian training. Yung church niya is International Charismatic Service Assembly of God sa Pagadian City. So, for a while, we've been in touch with the district and dito sa SWMDC, and we conducted the programs for student ministry or Chi Alpha ng National Youth Department. Siguro, Pastor Rick, you could give an overview of what we did in the past few months. Okay. First and foremost, I've got informed yung ministry to the students through Chi Alpha. Medyo matagal na rin. And it so happened na nagsimula yung aking desire after I've been installed and appointed District Youth Director of our district a few years ago. Mm-hmm. And so, one of the burden that the Lord first put in my heart is establishing yung ministry sa mga students. So, I have several contacts with our NYD, Pastor Sur del Rosario, yung mga frequent visit ko sa Manila. And so, more ako nagkaroon ng information pertaining sa ministry ng Chi Alpha. And it so happened that just last year, October, we were able to set yung schedule, first ever schedule namin sa district dito, to have a Chi Alpha leadership training with some consultation prior to that sa Manila. And so, ang kagandahan lang dito kasi direct agad doon sa training yung aming naging schedule. So, October 17 to 19 was the fixed schedule, yung napagkasundoan naming schedule with the Chi Alpha team. Hindi rin ako masyadong nag-expect na yun ang magiging schedule namin kasi unang na-schedule ang Cebu, which is around October 20. Yeah. So, yung panahon na nalaman ko na merong fixed schedule sa Cebu, doon lang ako nagkaroon ng communication with the team na baka pwedeng from Cebu, they could drop by in our district to conduct the same training dito. But ang nangyari, so hindi ko inaakalang mas mauuna pa ang training dito sa Mindanao kaysa sa Cebu because of the anticipation na mas mabuting unahin yung malayo papunta sa pabalik. So kaya yon. So although naunang na-schedule ang Cebu ng October 20 to 22, so since of that request, nagkasundo kami doon sa schedule ng October 17 to 19. At ang venue will be ang aming section, host section, ang section 3. So, sa Buog. Sa Buog. Particularly sa section namin sa Buog. Okay? So, October 17 to 19, naganap at nangyari yung first Chi Alpha training, leadership training, of which we were able to gather around 50 plus participants, including pastors and students. So, it turned out to be talagang worthwhile in a sense na I think I heard also after the event na so far yun yung Chi Alpha training na marami ang participation ng mga pastors. And then so far yun pa rin yung isa sa mga attendance breakthrough din ng Chi Alpha training in the past. And so glory to God, so yun yung naging outcome. And after that, nagkita kami uli ng national team sa special convention, of which doon din yung nagkaroon ako ng when I was in Buog before going to the convention, nakita ko yung urgency and need to make a follow-up event because nagkaroon nga ng kumbaga malaking challenge sa amin. Particularly yung aming area sa Buog kasi merong campus ng Mindanao State University. And meron naman talagang readiness yung aming simbahan and we have manpower to be the one na siyang tatrabaho. So it so happened na God willing siguro na halos nagkasunod yung schedule ng National Convention,
special convention. So nakita uli kami ng national team, National Chi Alpha team sa convention doon sa Manila. And yung casual meeting namin doon yung panahon na na-share ko yung aking desire na humingi ako ng follow-up visit sa aming area, and this time around it will be for a 1-month saturation campaign. So nag-request ako ng assistance by inviting at least anybody from the national team willing to stay with us sa Buog for 1 month, and with that arrangement na we will be the one to host yung ano na yan. So again, another favor from God. So that was October, and then before going back to Manila, I am happy to have with me yung decision ng team na they will go for it on the following year, 2011, particularly on the month of January. So that's why, nung January this year, hindi ako binigo ng ating mga kasamahan. What they have promised when we met in Manila, tinupad nila yon. So first week of January, Pastora Merla Laanan came back and stay with us sa Buog. Sinimulan yung talagang actual exposure ng mga workers namin doon sa campus. So, at the middle of the month ng January, sumunod si Pastora Afel from Davao. And so, meron din siya naging kasama at katuwang doon sa gawain na yun. And so, yun, from first week of January up to the first week ng February, turned out to be really another breakthrough on our part. Kasi nakita ko talaga in my own personal supervision how the Lord blessed the work when the Chi Alpha team, together this time with our campus workers, stayed in the school for 1 month, or stayed with the students for 1 month inside the school, and then training them yung mga free time namin doon sa simbahan. And so, at the end result, nung natapos yung nag-launching kami noong February 4, it was really another breakthrough, knowing na meron kaming naging stable, yung fixed number of yung regular attenders namin sa D group. So nagkaroon kami ng around 5 D groups, combined na yung high school and college. And yung sa launching namin, we gathered around 50 plus na mga estudyante who committed to continue meeting together sa Chi Alpha ministry namin doon sa MSU. And so yun yung pinaka-starting point na nakita ko na talaga na this student ministry have a great impact sa hindi lang sa mga worker namin sa simbahan, but even to the students being ministered to doon sa campus. Actually, doon sa hindi pa alam kung ano yung program ng National Youth natin for student ministry, meron tayong 4 na program. So yung binanggit ni Pastor Rick was the 3rd and 4th one, which is yung training, which is a 3-day training, no, intense training na for pastors, youth leaders, and students. And yung 1 month na nagstay yung Chi Alpha team dito was the last part of our program, which we call the saturation. So part nun is really pioneering a chapter of Chi Alpha doon sa choice na place ng host namin. So hindi doon natapos yung wave ng student ministry dito sa district, no. So nagkaroon ng second wave ng training ngayon naman sa Pagadian kila Pastor Clifford. So how did it happen na kasi dire-diretso sila for 1 month Magkakasunod. Oo. Ganito, during the meeting together with the executive the section leaders, coordinator, youth coordinator, Pastor Rick presented a program na may Chi Alpha na ministry, campus ministry na from the national coming here sa district. So, answers prayer kasi ang section natin dito sa section 1 talagang eager as we heard that there's a campus ministry for the Assemblies of God. So sabi ko, Pastor Rick, kung pwede sana ako yung mag-host kasi the church is really expecting at the same time open at saka pag yung time na sinabi ni Pastor Rick na Pastor, willing ka ba na mag-host dito? Sabi ko,
wala nang duda, 100% sold out kasi matagal na kami nagpe-pray na may program talaga or ministry intended for the student. So ito na. So after that, nag-agree kami this February 9 to 11 mag-host ng training for the Chi Alpha. So that's it. Nangyari yung training and the good thing kasi after the training, the church well prepared and equipped for the coming big ministry in the campus. Yeah. So what changed doon sa perception ninyo about student ministry? Kasi before, siguro meron tayong mga understanding about how campus ministry works. But ano yung, through the training and yung experience nyo sa saturation, ano yung mga impact nito or mga perception ninyo na change about student ministry? Sige Pat, I will first to discuss on that. Personally sa akin, even nung nakita ko yung nagaganap at nangyayaring on-site application ng aming mga worker together with the staff ng National Chi Alpha, sila Pastora Afel at saka Pastora Merla dun sa MSU, sa campus, nakita ko talaga yung necessity to be more intentional sa pagsasagawa ng ating discipleship. So nakita ko, in fact, nung pinaplano namin yung launching event, what I have in mind ng launching talaga is yung talagang grand opening. Kaya I have an anticipation. Matatanda ni Pastor Clifford nung time na iniimbitahan ko sana yung band nila doon sa simbahan para gusto kong talagang isang big blast ng launching yung mangyari. But I was corrected by Pastora Merla in saying na, Pastor, we are not really aftering yung crowd. We only wanted na kung mangyari sa launching natin is ano lang talaga natin yung pag-recognize at pag-acknowledge dun sa nag-respond ng mga estudyante natin. And so yun, isang twist yun sa aking pananaw na I thought for a while it was necessary to get the attention and attract more of the student. Pero ang pagtatama sa akin at pagkakaroon ng paglilinaw sa akin is that hindi talaga yung sa pagsasagawa lang ng isang crowd gathering event. But it is more of the intentional way of teaching and training this student to be a faithful disciple of the Lord. Yeah, actually that's one of the thrusts ng mismo ng Philippines General Council of the Assemblies of God na in any department or front of the National Youth Department, magkaroon talaga ng intentional discipleship. Siyempre, this time when we talk about students is discipling students pa rin to become, yun nga, Christ-like students mobilized for ministry and mission. So, si Pastor Clifford, ano yung mga perceptions or enlightenment sa inyo during this training? Sa akin, ganito kasi, in the first place, kala ko kasi yung bang enough na yung may mga worker tayo sa church, enough na yung maraming youth, enough na yung maraming activities, programs. So after the training, it really enlighten our vision and our mind na talaga, kahit simpleng estudyante, pwedeng magiging effective at the same time magiging disciple, true Christian sa campus. So yun kasi before meron kaming campus ministry, kaya lang yung idea parang it is really a fellowship. We invite students to come to the fellowship center because we have a campus ministry. So doon nagbago lahat, doon parang siguro ang impact, yung change, the concept, at saka yung strategy. Kasi noon, yung campus ministry namin biglang naglaho. After some minor problems, because we don't have any route or strategy. So parang nawala lahat. So after the training, thankful kami kasi nandun na. Wala na kaming hahanapin pa, parang confident na lahat at saka ready. At the same time, yung pananaw ko as a pastor, sabi ko, walang limit ang ministry, especially sa mga youth. Kasi dito pala yung napakalaking harvest sa school.
So, na-excite kami kasi na-change yung isip ko na talagang marami pala akong worker sa church, hindi lang pala yung mga pastors lang. So, marami pala Even students. Even students, nagiging worker na. Yeah. So, yun, nag-change talaga yung siguro sa wave ng ibang pananaw ko sa ministry. And added to that, Pat, kasi ang isang rin itong training, what make this kind of training, the Chi Alpha leadership training, distinct from other being offered na existing ngayon is that yung intensity ng understanding sa buong entity involved, pastor, discipler, and even the student. So, dahil merong involvement yung key people sa training mismo, not only on the particular target person, kundi yung mga mobilizer at saka yung talagang support group ng ministry na yun yung kakaiba. Yun yung talagang something, I hope na talagang yun din yung magiging realization ng ibang churches and even mga districts and section na sa una talagang padala lang tayo ng padala ng worker natin, pero tayo mismo na mga pastor, yung mismong supposedly yung support group ng ministry na yun ay hindi nakakaunawa kung ano yung magiging takbo, kung ano yung magiging sitwasyon. So dahil itong training ng Chi Alpha is a full pack, ibig sabihin completos recados na klase ng training. Merong pagpapaliwanag sa pastor na siyang sumasakop sa gawain at yung mga manggagawa na siyang nagpapagamit sa gawain na ito at yung mga target people na siyang magiging katuwang sa gawain na ito. So, malinaw at nagkakaroon ng talagang iisang pananaw yung mga tao na ito na involved sa ministry, sa student ministry particular. So, unlike with other training na mostly mga estudyante lang yung tinitrain, pagdating ng hihingi na sila ng suporta sa pastor at hihingi na ng suporta sa simbahan, hindi na mabigay yung suporta ang kinakailangan kasi nga hindi sila napaunawaan. Yun, totoo yun. Kasi before, ganito, pag mag-send tayo ng mga young people for the training, and pag-uwi nila, tapos pag nakita natin hindi masyadong effective, so close din kaagad yung concept ng pastor. So nag-iba ngayon kasi tayo mismo, ako mismo as a pastor, ako na yung talagang kusang magpupusto na puso sa mga young people o sa mga student na suportahan ang Chi Alpha kasi isa ako sa person na nag-change yung idea, concept o linawagan wanagan. Yun. Actually, sa model kasi natin sa Assemblies of God ng doing student ministry, yung tinatawag natin na church-based student ministry, diba? So, very crucial ang role ng senior pastor for a church-based student ministry to be really effective sa pag-function niya. Kasi kumbaga, yung key person, what we always teach sa training natin, the key person is really the senior pastor to mag-open ng opportunity and to give way for the students to be mobilized, diba? Yun. So, doon sa mga training, ano yung mga highlights or experiences ninyo na most ma-remember ninyo? Marami, no? Isa sa mga highlights, yung magpa-planning. So, kasi doon talaga yung isa sa napakahirap gawin. Yeah. Before, akala ko lang kasi before na talagang pwedeng gagawin yun ng isang oras lang or pwede on the spot, mag-planning tayo, okay, tapos lahat. So, if you really, kung bigyan mo talaga ng panahon, kung gusto mo talaga ng magandang mangyayari o future, talagang doon ako na-change, doon ako na really, personally, yung bang highlight ng training para sa akin as a pastor, na talagang mag-spend time, not only in short time, but long time in planning. So, yun, isa sa mga highlight na talagang parang kakaiba. Actually, last night natin ginawa yun, no? Nag-planning tayo, and what's, kumbaga, yung ma-appreciate ko dyan is, hindi lang yung mga young people yung nagpa-plan, but nasa isang table kayo, di ba? And you are brainstorming as a church na kung paano tayo together na
makapasok sa campus, di ba? Yun. So, hindi alam ng listeners natin na yung church actually ni Pastor Clayford is very near the National High School, no? Anong National? Zamboanga del Sur National High School. Yeah, Zamboanga del Sur National High School. And meron silang mga members doon na... In fact, mother niya. Oo, yeah, oo. Teachers. Na teachers and school admin ba or ano na Guidance counselor. yeah, na which is very strategic na para ma-penetrate nila yung campus ng itong high school na ito. And even sa Buog, same advantage, no? Kasi one confirming factor din sa amin doon. Kasi when we pray for the Mindanao State University, malinaw din talaga yung indicators that is really the harvest field for us. Kasi meron na rin kaming mga leader sa simbahan na professor doon sa loob, of which during the time ng training became instrumental para makapasok kami doon sa school at mabigyan kami ng karampatang assistance sa pagsasagawa ng actual na training doon sa campus. So after nung saturation na 1 month, so it's been weeks pa lang ba no na umalis ang Chi Alpha team doon. How was it or the student? Kumbaga, nagpatuloy ba yung mga estudyante? And ano na yung itsura ngayon ng student Okay, ministry? to give us an update sa situation ngayon sa Buog, when Pastora Merla and Pastora Afel left to us yung bunga ng kanilang pagsasagawa ng saturation for 1 month, last February 4, meron talaga akong anticipation what it would be kung wala na talaga yung trainer sa piling ng mga worker namin. Pero it turned out na meron talagang na-establish Number 1, yung level of confidence. Kasi yung 1 month is enough, I believe, na talagang itong mga worker namin would really learn on their own. Kasi mismo nung nandoon akong bumibisita, tumitingin sa kanilang sinasagawa, meron talagang proper passing of responsibility na paghahanda na tinuturo doon sa magiging mga prospect leaders doon sa campus at maging sa simbahan. So, kaya bago pa talaga totally na bitawan ng ating mga staff yung trabaho, ay meron ng naihanda at naganap na kumbaga preparation mismo sa kaloob-looban ng ating mga worker. So in fact, to tell you what is happening there now, weekly, meron silang preparations na ginagawa lagi sa materials that they need to prepare para sa kanilang mga D groups doon sa campus. So dahil nga meron tayong 5 D groups, so ito ay hinati-hati namin sa iba't ibang araw sa isang linggo. And then yung week na yun, every week. So last week pa lang yung talagang yung nakaraang linggo na wala na yung ating mga national staff. So this coming week will be the second week. So yung last week na wala silang, nasa kanila talaga yung full swing ng pagsasagawa ng Chi Alpha ministry doon or student ministry natin doon. Nakita ko naman na wala silang alinlangan at kalituhan na nangyayari sa pagsasagawa ng gawain. Bali, right now, you have ilan yung nasa core group ninyo? I have 5 student leaders. Yun ay hinati namin sa iba't ibang schedule based na rin sa availability nila sa kanila. Kaya mga estudyante rin sila. So, yung 5 na yon ang siyang aking tinututukan at siyang binigyan ko ng responsibilidad na ipagpatuloy itong student ministry na sinimula nila Ate Merla at ni Ate Afel. At hanggang ngayon, ang aking commitment bilang pastor ay ipagpatuloy din yung at least once a week na devotional at training din, continued training ng worker na to. Kasi merong leadership di group talaga na dapat tutukan. Kasi naniniwala ko nga na kung hindi magiging responsable din yung pastor as a leader ng simbahan, so hindi rin magiging totally sustainable yung gawain. So patuloy na pagpapakain din at pag-empower din dito sa mga estudyante na to na siya mag-empower doon sa mga estudyante Siguro, sa campus. Yeah, siguro yung iba iniisip nila na is it really possible for a student to be part of the leadership kasi hindi pa busy yung bata na yan siguro. Why student leaders ang naging part ng core group ninyo? Okay, sige. Still speaking about sa context ng sa Buog Chi Alpha. Number 1, naniniwala ako na estudyante yung
dapat na maging worker doon sa student ministry kasi estudyante yung kanilang inaabot. The best people to reach students are students. So yung kapwa estudyante ang mas nakakaunawa, nakakaintindi sa tunay na buhay at kaganapan sa buhay ng isang estudyante din. At speaking naman doon sa situation na paano nagagawa ng paraan na kahit busy at nag-aaral din itong mga estudyante nito ay nabibigyan panahon nila na tutukan yung gawain sa loob at labas ng eskwelahan. Dahil ang ginagawang strategy namin ay hindi doon sa matipo namin silang lahat. Ang paraan ng pagsasagawa namin ng pag-gather ng mga estudyante doon sa campus ay doon sa availability. So like for example, yung isang student leader, ganitong oras yung available niya na tumutugma sa ibang mga contact people namin. So doon sila sa oras na yun at araw na yun nagkikita. So hindi namin pinagpipilitan ng isang bagay na mismo kami mahihirapan sa paghahanap kung sino ang tututok at saan sila lulugar dahil yun ay base sa napagkasundo ang available time and hour nung mga estudyante din na yun. Yeah, actually, yun yung tinatawag na D-groups, no? na imbis na gathering for a large group gathering, kaya naging possible sa mga students na mag-involve sa ministry is it starts with small groups. Yun. So, as a district, no, how do you plan to continue itong movement ng student ministry dito sa district niyo? Ngayon, mas natutuwa ako kasi I have found a good partner with me. Yung host ngayon ng second wave na training sa aming distrito, yung church ni Pastor Clifford Asugas. So, I am more somehow, kumbaga, ignited na and become passionate na ipagpatuloy pa ito, knowing na meron ng ikalawang yugto ng training na naganap within a short span of time sa aming district at meron din ako nakita ang klase ng response from the host pastor ng Section 1, particularly ng Rojas Assembly of God. I think na malaki yung posibilidad that we can influence more other section. In fact, nag-goal kami. Ayaw ko lang kung ano magiging next step ni Pastor Clifford sa kanyang section. This coming April, mayroon kaming camp this coming April. At saka ang focus ng camp, magpe-present sa kay Alpha. So during that camp, ang highlight talaga yung paano talaga yung mga youth at saka mga pastors ma-involve sa kay Alpha. So this coming April. So dalawang camp yun, Section 1 at saka Section 5. So yun, isa rin yun sa mga ways na sa district na ang kay Alpha ma-promote to every churches as much as possible. So, para sa mga, siguro, how could you encourage yung mga ibang pastors na perhaps nakikinig sa atin ngayon to, kumbaga, bigyan ng chance, no, or i-consider na mag-involve sa student ministry? Balik tayo sa planning. Ganito yung experience namin. Sa panahon na nagpa-plan during that time sa training, yung mga workers at saka leaders at saka student lang yung nasa table. Wala ako. Nag-observe ako. So, they plan, but their thinking na iba talaga yung nandito sa pastor. Iba talaga yung parang ganon. So, after I decide to sit down with them, nandun yung kumpiyansa, nandun yung confidence, na galing talaga kung sino yung head, kung siya yung talagang magli-lead. So, yung mga members or yung mga sakop talagang mag-response, talagang mag-excite kasi alam nila na will support yung pastor nila. So, being a pastor, ito lang masasabi ko siguro. Kung gusto mo talaga yung kay Alpha, na ma-involve yung kay Alpha sa yung church, ikaw yung first person na talagang dapat unang makaintindi, dapat unang mag-move o unang initiate sa kay Alpha kasi the rest mag-follow sila at mag-follow kasi alam nila na yung pastor namin hindi hindrance, hindi
help sa kay Alpha. So, yun ang my own experience, no? Sa sa training. So, yun ganun lang yung nakita ko sa mga tao, especially sa ating church dito sa Rojas, na the more ako na nag-participate, the more na naging eager, doon sila kumukuha ng strength, no, sa kailang pastor. So maganda kung tayo mga pastor, tayo yung mismo yung bang magiging fundasyon sa campus ministry sa kay Alpha. Kasi yung mga followers will eventually follow. At saka ang nakikita ko dito, kasi kung ating ipapakita una na ang mga pastor ang talagang umuuna o nangunguna sa pagpapakita ng kanilang interest na isagawa itong ganitong klase ng ministry, sila mismo nagkakaroon ng kaliwanagan at pag-unawa kung ano yung magiging gampanin at role nila sa ministry. So hindi sila nagiging kritiko, o hindi nagiging alakasan pa sila ng mga worker. Kung halimbawang sila mismo kasabay habang natututo ang isang manggagawa natin sa ganitong ministry, ay kasabay ang pastor na natututo rin. Dahil yung naging bunga din doon sa bagong last training natin dyan sa simbahan ni Pastor Clifford, nakita ko talaga na habang nabubuo yung kanilang pananaw sa gagawin nilang hakbang sa student ministry, nai-impart din ng pastor yung vision Yeah. So, nasi-share ng pastor yung vision niya, hindi lang doon sa ministry na yun, kundi sa buong kabuuhan ng simbahan. So, just imagine that kung halimbawa ang pastor ay nakaupo at kasama talagang nakikinig at umuunawa ng proseso na dapat pagdaanan ng isang manggagawa. Meron na pala sa level ng training, meron na yung sabi term ni Pastor Clifford na nabibuild up na confidence doon sa ating mga estudyante, sa ating mga leader. So, just want to thank you sa inyo, Pastor Rick and Pastor Clifford for really inviting us to do our training here and to introduce yung Chi Alpha dito sa district na ito. And we would like to encourage also the other mga pastors na if you really want to make an impact sa young people natin, no? The young people are not only in the churches but they are in the campuses, no? Yung mga students, and sabi nga these people are already ripe for harvest. So we encourage you that you would take time to get to know what is student ministry and how your church can be involved sa student ministry. So we will have may mga upcoming kaming mga consultations and trainings sa iba pang areas dito sa Philippines, and you could check our website to know these dates, and you could also check the Facebook. So hanggang dito na lang, we thank you and we give all the glory to God. Amen. And salamat sa time ng pakikinig.